Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan ipinakita na nga dito na ito nga ang si Giselle. Yes guys, talagang galit na ito, no? At talagang gusto niya mahuli itong si Nerissa, na kung saan kapag nga nahuli nila ito is pipilitin nila malaman kung siya ba talaga ang gumawa ng pagkidnap sa kanyang tatay, o baka may mastermind dito kung sakali man gusto niyang mapiga ito para umamin na si Moira nga talaga yung kasabot niya, sapagkat kung si Moira nga talaga ang kasabot na ito is talagang gagawin ni Giselle ng lahat para makulong at mabulok sa bilangguan ito nga ang si Moira. At alam naman natin guys, itong dalawa, no, beshi talaga itong dalawa, best friend to, kaya nga talagang lagi itong pag nagkikita lagi nag-aaway, no? Kaya nga ito gigil na gigil talaga itong si Giselle na makita ito si Moira, na kung saan gusto nga niya na ipakulong na ito para hindi na muling makalabas, di niya na uling makita. At deserve naman yun na makulong dahil nga sa mga pinagagagawa niya. At buti nga lang noon mabait lang si Lynette, kaya dito napakulong si Moira, pero ngayon mukhang galit na galit itong si Giselle. At kasi naman matindi naman talaga yung ginawa kidnapping yun, so malaking kaso yun. At ano yun, walang ano yun bail yun no? Kumbaga hindi ka makakalabas doon hanggat di mo nababayaran yung mga kasalanan mo doon sa kulungan. At dito nga pinakita na yung mga polis nakikipagtulungan na dito kay Ma'am Giselle. At itong si Ma'am Giselle, sinasabi nga niya na alam ko na mayroong kinalaman dito si Moira, alam ko na hindi lang itong malaking tulong tong ebidensya na nakuha natin na nakalap at pinakitahan ng polis na ebidensya is yung isang picture, no, na kung saan may picture ito ng sasakyan o ng kotse. At nung nakita nga ito ni Giselle, sabi niya na I know this car, alam ko na ginamit ito ni Moira the days before mawala ang aking tatay na si Don Pepe. Kaya nga nakakasiguro ako na ang sasakyan na ito ay kay Moira. Yes guys, ayun talaga yung paniniwala niya. Ngunit sinabi mismo ng mga pulis na ang sasakyan po na yan ay hindi kay Moira. At nag-react naman agad tong si Giselle, bakit? Ginamit niya yan, paano hindi sa kanya? Ngunit in-explain sa kanya ng pulis na ang sasakyan na po yan ay kay Nerissa. At nung narinig yun ni Giselle, sabi niya, tama nga ako na may kinalaman nga talaga dito si Moira, sapagkat alam niya na itong si Nerissa is best friend nito ni Moira. At inaanak nga mismo ni Nerissa itong anak niya na si Zoe, kaya nga alam na alam niya. At gusto nga makita na ni Giselle o mahuli itong si Nerissa para mapaamin sa kanyang ginawa at malaman o matanong kung sino ba talaga yung mastermind, kasi hindi siya naniniwala na si Nerissa ang mastermind nito. Malamang kasambot lang siya o kasangkapan. Kaya nga sabi niya sa mga pulis, sir, pwede niyo po ba akong tulungan? Ngunit sinabi dito ng mga pulis na sige ma'am, kami po ang bahala, sapagkat tutulungan po namin kayo hanggang sa matukoy natin, malaman kung nasaan itong si Nerissa. And then sabi naman ni Giselle, opo, dapat mahuli na natin agad to, kasi baka mamaya bigla na lang makawala o saan mapunta, o baka makatakas pa. Kailangan natin maunahan itong si Moira na makita itong si Nerissa, sapagkat pag nakita ito ni Moira is baka gawin niya o odyokan niya na tumakas na lang ito o magtago at mahirapan pa tayo maghanap. And then sabi ng pulis, sige ma'am, kami po bahala, makipagtulungan po kami sa inyo. Kahit po ngayon na alis na tayo at maghanap, is pwede po natin gawin. Yes guys, ito ay plano talaga at gustong gawin ni Giselle na makita na agad ito nga si Nerissa at mahuli. And yes guys, dito nga is ipinakita na nga uli ito nga si Zoe. Yes guys, nakabalik na nga ito galing sa bakasyon nila. Kumbaga back to work na to, kasama nga niya mismo ang kanyang nanay na si Moira. Yes guys, nandito na naman to sa eksena. At pagbalik is may kaaway na agad ito nga si Justin. At dito nga guys, mabalik na nga ito sa work at
patuloy yung ginagawa niyang routine. At ganoon din, medyo bumait siya ngayon kay Annalyn. At dito nga guys, pinakita na itong si Zoe is pupunta sana sa kanyang lolo. Yes guys, dun sa may nakakumpanyang lolo kay Don Pepe. Pero bago siya pumunta ron is nakita siya ng kanyang tatay na si RJ Tanyag. Yes guys, pinigilan siya at sinabi sa kanya na saan ka pupunta, Zoe? Sabi ni Zoe, dun po kay lolo, bibisita po. Ngunit sinabi ni RJ na, sorry pero hindi ka pwedeng pumunta o pinagbabawal kang pumunta. And then nagulat si Giselle, sabi niya, bakit po? Anong dahilan? Sinabi naman ni RJ, pasensya ka na, medyo critical ngayon pa ang lolo mo at hindi pa pwede o kahit sino pinapapasok dyan hanggat hindi pa siya nagigising. Ngunit ipinipilit niya ni Zoe na gusto niya lang pumunta para makita ang lolo niya, ngunit talagang pinagbabawalan siya ng kanyang tatay RJ. Actually, wala kang magawa itong si Zoe kasi talagang yung tatay RJ niya yung nagsasabi na bawal siya pumunta. At nagtataka nga ito. Ngunit ito nga si RJ, ayaw niya lang direktahin, no, nasabihin na bawal ka kasi pinaghihinalaan kita. So, parang ganun, no? Pero kahit anong pilit ni Zoe is hindi siya pinapasok o binantayan talaga ni RJ yung daan o yung kwarto ng kanyang tatay na si Don Pepe. Kasi nga, delikado no? Alam naman natin na itong si Zoe at si Moira talaga ang may kasalanan. At itong si Zoe, malay mo, bigla siyang gawin na stable na nga yung kondisyon ni Lolo Pepe, tapos bigla na namang maging critical. Then yes guys, ito nga pinakita rin na ito nga si Annalyn is masaya siya kasi nga nandun na nga si Zoe uli, si Justin, no? Pero medyo may conflict yung dalawa Pero itong si Annalyn, medyo bumait kasi sa kanya si Zoe, kaya medyo kinakampihan niya ito. Sabi pa nga niya na okay na kami, kahit na anong gawin mismo ni Moira ng mama niya, is hindi kami mapaghihiwalay. Pero yun nga guys, no, alam naman natin na itong si Zoe is magaling manggamit, parang mana sa nanay niya. Pero yun nga guys, nung palis na ito, no, tumalikod na sabi naman ni Doc nandun, paano kung totoo nga na may kinalaman itong si Zoe? Yes guys, napahinto doon si Annalyn, tapos napatingin siya kay Doc Lindon at tila nag-isip nga din siya. At actually, pag nalaman talaga ni Annalyn na ito nga si Zoe is may kinalaman, malamang sa malamang is baka hindi niya na rin itong kausapin o baka pansinin pa. Kasi nga, masakit din yun nangyari sa kanyang lolo, tsaka hindi talaga katanggap-tanggap yung nangyari doon. At dito nga guys, pinakita rin na ito nga si Giselle is kailangan niya nang makita itong si Nerissa, kaya nga nagpasama siya sa mga pulis. Habang hinahanap nila ito, na tagpuan nila ito sa isang parking area nung labas ng restaurant, no? Tapos nakita nila, nilapitan nila agad at nagulat si Nerissa. Sabi niya, bakit may ganito? Bakit meron pang pulis? Pero naramdaman niya na mukhang siya yung hinahanap. Yes guys, nung patakbo na nga ito, isinabol ito. Pinigilan ito actually ni Giselle at sinabi niya, saan ka pupunta? Ngunit sinasabi ni Nerissa, wala akong kinalaman dyan. Bakit? Anong dahilan? Bakit may mga pulis dito? Bakit niyo ako huhulihin? Ngunit in-explain mismo ni Giselle na sapagkat merong ebidensya, may nakakita at may CCTV din na ito nga ang sasakyan mo ay siya yung naging getaway vehicle ng mga suspect nung time na dinukot si Don Pepe. And yes guys, si Nerissa mismo is umamin na, sa akin nga yan, pero hindi ako ang gumamit yan yung time na kinidnap mismo ang iyong tatay, sapagkat wala ako noon. At nagtataka si Giselle, sabi pa nga niya, sino, kung hindi ikaw, sino ang gumamit? At dito nga napaamin na rin si Nerissa at sinabi ni mismo ni Nerissa na ito nga si Moira ang hiram ng sasakyan niya. Yes guys, wala na rin siya maturo kumbaga delikado na rin si Nerissa kasi kung di siya amin is makukulong siya. Kaya tinuro niya, sinabi niya talaga yung mismong gumamit na si Moira at sinabi niya na hindi ko naman alam kasi kung saan niya gagamitin nalaman ko na lang na ayun pala ang dahilan kung bakit niya ginamit ang sakyan ko is para sa masama at di maganda. Kaya nga sana is wag niyo akong idamay dyan, labas ako dyan kasi hindi ko naman talaga gusto yung mga nangyari. Tanging si Moira lang yung may kagagawan ng lahat. Yes guys, abangan natin yan guys, no, yung full episode yan, lalo na mamaya kung mahuhuli ba itong si Moira, baka makatakas pa itong si Giselle, ano kayang gagawin niya para mabulok na sa kulungan itong si Moira. At ito namang si Justin at si Mama Giselle niya maging okay pa kaya? Ito kayang si Zoe, ano kayang gagawin niya
para magkabati sila uli ni Annalyn. And yes guys, salamat sa panonood nyo sa aking channel, sa inyo pag-like at comment at pag-share. Yun lang guys, ingat palagi, bye bye.